Kasama din po natin ang ating mga counselor. Kasama po natin Counselor Jesus Taga Fajardo. Counselor Ian Bansay Nieva. Konsehala Doktora Irma Alfonso. Counselor June Ibay. Counselor MC Bobby Lim. Kasama rin po natin Doktora Grace H. Padilla, ang ating pong officer in charge ng Manila Health Department, at kapiling rin po natin ang ating pong kinatawan mula po sa PhilHealth, Miss Yvonne Fernandez. Ayun si ma'am. Sa ating mga department heads at kawani ng pamahalaang lungsod, kasama na rin po natin Counselor Joaquin Domagoso. Kaya ba nagtitidian doon? Siyempre kasama rin po natin ang ating mga barangay officials, ang ating mga punong barangay. Kasama po natin from Barangay 67, Kapitano Vilma Mendoza. Barangay 69, Kapitana Rosauro Almario Jr. From Barangay 77, Chairman Felix Ching. Barangay 79, Chairman Rodrigo Dino. Barangay 80, Chairwoman Jocelyn Besonia. Barangay 82, Chairman Alex Espinosa. And from Barangay 85, Chairman Dennis Pompa de la Rosa. Siyempre, dito nakatayo ang Barrio Magsaysay Health Center. Barangay 95, kasama rin po natin Chairman Ronnie Lee. From Zone 9 naman po, we have pang Barangay 107, Chairwoman Cheryl Gonzalez. Barangay 108, Robinson Simbiling. Barangay 109, Chairman Renato Chan Jr. Barangay 110, Chairman Ramir Roda, in charge ng Barrio Magsaysay Health Center. Palakpakan po natin Dr. Felito Cua Sampio. Magandang hapon po sa lahat. Nako. Welcome ko po ang lahat para sa bago nating gawang health center. Pinalaki, pinaganda. So, para sa mas mabisang serbisyo medikal para sa lahat ng taga Manila. Ang Barrio Magsaysay Health Center ay nakakasakop ng 13 barangays. Ang population niya is nasa 48,900, so almost 49,000. So, kasama ko yung second physician natin, yung mga health center staffs, mga BHW, BNS na nagwe-welcome po sa inyong lahat. Ang mga serbisyo ng health center natin, hindi naman naiiba sa lahat. So, andyan yung check-up ng mga nakakatanda, senior, mga kabataan, pagdating sa immunization, bakuna nila. So, lahat ng mga karamdaman, masimple man or TB man yan, or meron din tayo sa mga buntis, prenatal, meron din tayong HIV testing, meron din tayong mga bakuna din para sa mga nakakatanda natin, mga lolo't lola, lalo na sa mga panahon ngayon. So, magiging available din tayo dyan. Everyday naman bukas ang health center, so lahat ng servisyo natin, lahat ng mga gamot natin ay libre. Yung mga BHW natin, bumababa sila sa mga barangay, nagbabahay-bahay, para pinoprofile nila yung mga pamilya, yung mga bawat mga tao sa barangay, para magkaroon sila ng PhilHealth, para may pasok nila sa PhilHealth. Alam naman din natin sa panahon ngayon, pag meron na tayong PhilHealth, member na tayo ng PhilHealth, wala na tayong iintindihin pagdating sa usaping medikal. Okay? So, kung meron man mga hindi pa
nagpapamember ng PhilHealth. Palagi naman tayo, andyan yung mga taga-PhilHealth na laging umaagapay sa atin, bumababa tayo sa mga barangay. So, magpa-update tayo para ma-update din yung status ng PhilHealth natin. Kung meron tayong gustong isabay, idagdag doon sa dependence natin sa PhilHealth para maisama na rin sila, lalo na yung mga bata. Okay? Tapos tandaan natin, magpapa-update tayo kasi kung dati nagtatrabaho, ngayon nawala ng trabaho, para ma-update, para tuloy-tuloy sigurado ang PhilHealth membership. Pag ang isang tao naman naging senior na, so hindi na natin po problemahin yung bayad kasi automatic libre yun. Yung mga ating barangay nutrition scholars naman, BNS, bumababa din sila. Lalo na yung mga nasa daycare center o kahit naman wala sa daycare center yung mga kabataan para tutukan yung nutrition nila para maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga malnourished na children. Alam naman natin pag malnourished ang isang bata, malaking epekto yan sa kalusugan. Okay? So, hindi ko na pahahabain kasi marami pa tayong mga bisita. Basta ang sa amin lang, kasama ng buong staff ng Barrio Magsaysay Health Center, maraming salamat po, lalo na po Congressman Junicio para sa tawag dito para sa renovation, para magkatotoo yung kasi nakita naman natin yung dati na medyo luma na. So ito na yung bago nating health center para sa lahat. Doktora Padilla din para sa sa suporta ng Manila Health Department. Kasama po ang mga barangay chairmans. Lalo-lalo na kay Chairman Pompa na umampun sa amin. Barangay 85 umampun sa amin ng mahabang panahon habang ginagawa ang health center. Kasama po ang mga konsihan natin sa District 1. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Felito Cua Sampilo, ang ating physician in charge. Palakpakan naman po natin si Doc. Siyempre kasama na rin po natin from Barangay 66, Chairman Francis Trias and Council. At sa pagkakataon pong ito, ibibigay ko naman po sa inyo para sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating punong tagapagsalita. Palakpakan po natin ang ating kapitbahay, Congressman Ernix Janicio. Magandang hapon po. Mula po, siyempre, unang-una sa lungsod ng Maynila, ang ating pinakamamahal. Tuwing nakikita ko siya, parang alam ko laging sinusolve niya ang problema ng mga Manileño. At gusto kong malaman ninyo, ewan ko kung I'm at liberty to say o pwede kong sabihin, alam ko magbe-birthday na po siya. Sa ilang parating na araw, ang aming idol, ang pinakamamahal natin na mayor ng lungsod ng Maynila, palakpakan nyo, Yorme Isko Moreno! Happy birthday, boss! Advance! At syempre, sa ating mga konsihal na masisipag, Department of Health na OIC natin, Ma'am Padilla, sa mga doktor ng Manila Health Department, at galing po sa PhilHealth, ma'am, may date pa tayo, sa mga barangay chairman, kagawad, at sa mga batang tundo na naririto ngayon, isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Parang kailan lang nung sinimulan po natin na nag-groundbreaking tayo dito at ngayon naririto na. Ako po ay masayang-masaya na in behalf of the national government at syempre sa lokal na government ng City of Manila, naririto po lagi ang inyong pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga batang tondo. Pero excited po ako na naririto po ang ating mayor na talaga namang nag-i-spearhead o nangunguna sa lahat ng programa ng lungsod ng Maynila. Kaya panatag po tayong lahat, Manila is in good hands sa ating butihing Mayor Isko Moreno.
Kaya isa pong malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang nag-iisa, ang pinakamagaling na mayor ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, wala nang iba kundi si Yorme Isko Moreno Domagoso. Opo lang po, opo. Kumain na ba kayo? Ang galala, lilipas din yun. Saan na binibili ako ng ano dito? Puto bongbong. Dito, sa Maria. Oo, dito. Nay, upo lang, Nay. Nay! Dito yun. Nay, opo lang, Nay. Lumipat na. Nay. Kaya ako yung ginukwento yun. Eh, si Joaquin. Kasi yan, pagka anong araw, Nay. lalo na kayo rito sa Hermosa. Hanggang doon sa Tinapahan. Upo lang kayo, Nay. Kita naman, Nay. Eh, pag madaling araw, ay ikot ako sa patay dito. Eh, si Joaquin, ang mahilig yan magpauwi ng Kami yung upo dyan, okay lang. lechong kawali sa Ugbo. Noong bata yan. At saka yung puto bongbong. Eh, dito ko dinidisgrasya yun eh. At saka doon sa Ugbo, yung kay Edith, saka kay Rado, ang araw. But then again, ginugutom ko lang kayo. Mamaya naman, may bingo na naman eh. Sa aking mga minamahal na lolo at lola, I love you. Okay, marami pang utang sa inyo ang Maynila. Pero steady lang kayo sa Gedli. Basta, ito naman, eh, natutuwa ko. Kung pwede makisuyo, huwag kayo konti. Marami magagandang nurse doon eh. Huwag kayo konti. May bayad din yan, FDBetner. Sa ating mga batang Maynila, sa ating mga nanay-tatay ko, sa ating mga DHW, barangay nutritionist, at doctor and nurses, our frontliners in medical care or health care, to our partner, PhilHealth. Tabong-tabo tayo sa PhilHealth ngayon. Ang PhilHealth ngayon, very aggressive in helping the city of Manila. Kasi alam nila talagang wala tayong kapera-pera. And I'm really grateful na ang PhilHealth ay lagi nakatutok sa atin para ma-maximize natin ang resources ng national government. Para naman, pag yadban ng PhilHealth, tosgas naman ang City of Manila. Makabibili tayo ng mga bagong ECG machine, mga computer cell center, even tablets for our DHW. This costs money and this can deliver efficient management of database, which is very important in policy making ng inyong pamahalang lungsod ng Manila. Kaya sa palpakan natin ang PhilHealth. Ang DOH, alam niyo po, mga nanay-tatay ko, mga batang Maynila, ito po, itatangos nyo ng ilong. Tayo na, and I can honestly say this, I think the largest, the biggest health provider as local government unit in the entire country. 44 health centers, just imagine, and growing because we're building more in the likes of other places and bubuhayin ko muli yung isang katulad ng komunidad natin doon sa Damka, Santa Mesa, na dating pamanang health center na ginawa lang ng kung ano-ano ng mga politiko doon. Binabawi na po natin at ibabalik ko yung dating health center na para sa mga taga Santa Mesa. Now, we are on track. Nasa tamang biyahe na po tayo na para maging 7 ang ating ospital sa lungsod ng Maynila, ang Baseco Hospital. The OPD is now open. 3 taon yun. Nga. Hindi binuksan. Pero nabuksan na natin. Ang tumatakbo ngayon ay OPD. Then, recently, thanks to Junior Ibay, Jesus Tagapardo,
yung anak ng misis ko. Joaquin Umagoso. Jose Alin. Jose Alian. Kompleto na tayo. At siyempre, ang Chair Ruguman ng Committee on Health, no? Dr. Irma Alfonso. Yan yung mga kusyal na yan. Lalo si Irma. Naipasa na sa Konseho ng Maynila ang organizational structure to make it official and permanent at magkaroon ng kasiguruhan yung ating mga medical frontliners na ma-hire at madidestino sa Corazon Aquino Baseco Hospital. And yesterday, lahat ng hiningi ng 6 na ospital gamit inaprubahan na po ng inyong health board o city health board. Ang problema na lang dyan, sino mauna? Nakaposas yung kamay ko sa chape eh. But we will make sure uunahin natin yung nasa Baseco para may building sila, may pasilidad sila, may equipo sila, may medical professionals sila. At online to our accreditation of level 1 hospital and going to help. Sabi kanina ng Doc, nasa 40,000 mahigit ang sinasako nitong Magsaysay. Yung Baseco Hospital will serve 100,000. Isang barangay lang po yun. That's how hard it is sa kanila. Napakahirap ng katatayuan nila doon. Tayo, maswerte tayo dito sa Herbosa, sa Tondo proper, isang kembot mo lang, may health center na. Pagka medyo bumigat-bigat pa pakiramdam mo, mamimili ka. May national government, Tondo Medical, sa norte. Sa eastern side, 2, Jose Reyes at San Lazaro. Oh, yung mga nabuntis naman ng Pebrero, o meron naman tayong Pabella. Yun ay mga national government. Sa south of Tondo, we have got Andres Bonifacio Hospital, pag-aari ng Maynila. And, of course, yung ating partner, UP, PGH at PGH. At nais ko po iparating sa inyo sa tulong. Tama po yung sinabi ni Congressman Ernix Junicio. Kapag ang national government, local government is in synchrony, ito ang prueba at resulta. Ito naman ang gusto ko ipapatid sa inyo. With the help of PGH and UPPGH, alam ko tayo mga taga-Tondo, marami tayong minahal sa buhay. Sa sobrang dami niyong minahal, barado na mga puso niyo. Kung sakasakali, I will take this opportunity kasi pera niyo to eh. Kaya lamang nalulungkot ako maraming hindi nakakaalam. Kung sakasakali kayo ay mag-angiogram, mahal ba ang angiogram? Super mahal. Minimum of 50, maximum of 80,000 pesos. Angiogram pa lang. Eh pagka natuluyan ka, ia-angioplasty ka. Tama mali? At ang pinakamura dyan, 300,000. Ang kalagitnaan niya, median price o median cost, 500,000. At ang pinakamahal niyan, 1 million pesos. Now, yawa ang Diyos. Matter of time. Ilang linggo na lang, baka mag-qualify na tayo. But for now, may libre tayong angiogram sa ospital ng Maynila. Yes. Yung sinasabi nilang mga inutang ko noong panahon ng pandemya, which tinatayuan ko kahit saan tayo magpangita, kahit sa intersection pa ng Velasquez at Herbosa. Tinatayuan ko yun sapagkat
yung mga bagay na binili natin ay bagay na pakikinabangan ng utaw. Alam nyo ba na may MRI machine tayo? MRI machine. Nasa ospital ng Maynila. May CT scan machine. Bukod dyan sa CAT, meron tayo sa ospital ng Maynila. CAT lab. 3 taong hindi ginamit. 3 years. Ilang buhay kaya ang naitawid natin para sa angiogram? But fortunately, I have a dedicated and found a dedicated director of Manila Health Department through Director Grace Padilla. We've been partnering with PhilHealth, DOH, UPPGH, and what you call the cardiovascular interventionist. Tama kaya yung sinabi ko na konti na lang, papasa na ako sa medical school. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Lahat yata ng mga mabibigat na bigkasin na pangalan ng gamot at gamit. No? But, kaya ko po yung sinasabi sa inyo, dala nang yung mga sulat ninyo, nababasa ko. Nababasa ko po eh. Eh di ba dinideliver minsan sa inyo yung tulong ng lungsod. Kinakatok kayo sa gabi, sa madaling araw, tanghali, hapon. At inilusad pa natin yung kaagapay program na kung saan ang gobyerno na ang bumababa sa komunidad at kausapin yung utaw at yung anong kailangan ng utaw, masolusyonan agad ng pamahalaan, maibsan agad. So, kaya po mga nanay, tatay ko at lahat ng mga nakikinig sa paligid, MRI machine, CT scan machine, ultrasound 4D, X-ray, mamili ka, movable in the hospital or stationary, cat lab. Tapos huwag kayo mag-alala ha. Ito, pag nag-qualify na tayo sa angioplasty procedure, kasi meron lang tayong binibilang na numero. Pag na-qualify na natin yun, we're gonna gagawa na tayo ng angioplasty. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahal ang barbula. Mahal yung tubo na nilalagay sa ugat ninyo. Huwag kayong mag-alala. Nagtabi na po ako kahit wala tayong kapera-pera. Yan, tanungin nyo si Irma. Tanungin nyo si Director Padilla. Nagtabi na po ako ng 25 million. Nakalutang po yun. Naka-float po yun. At anytime, any John Doe and Mary, sino man, mayaman, middle class, mahirap, mga ngailangan ng angioplasty, wala kayong toss gas. Zero. Literally zero. Bibili namin yung barbula, o tawag ko lang kasi doon barbula pero may scientific name doon. Mga spring yun, spring. O, para ibuka yung inyong mga nagbara ugat sa puso. Kasi ang katwiran ko dyan, mahirap maging mahirap. Lalo na kapag may sakit. Totoo lang. Minsan, dinadiagnose ka pa lang. Hindi ka pa kumpirmado sa problema mo sa pagkalusugan. Umaayaw ka na. Dahil sa diagnostic process pa lang, tukod na ang tao. Kaya ang ibang nanay, ibang tatay, imbis na ipagamot ang kanilang sarili, ipakakain na lang sana. Kaya ayaw kong mangyari yun sa inyo na maging deprived kayo ng mga ganong mamahaling procedure. And I'm happy today, masaya ako ngayon. Ay, tingnan ninyo naman. Ha? Parang private na itong ninyo. Health center ninyo. O, palakpakan natin si Junicio. At least hindi niya nilagay sa flood control. Totoo naman. Maraming pinakita sa akin si Ernix. O lahat inaproban ko. Bakit? Kapakinabangan ng tao. Pati yung mga kalabang kong congressman. Totoo. Nagpunta sa akin. Kahit na napagsalita nila ako ng hindi maganda nung araw. I don't care.
Yung salita nila, puso't damdamin ko lang ang nasugatan. Pero bakit ko idadamay ang mamamayan? Totoo lang. Total, pride lang naman yun. Ang dami naman fried chicken sa Herbosa. Ay simula sa arte hanggang Sunday. Ang daming tusok-tusok. Mamili ka. What I mean is that sometimes in leadership, you don't involve your personal bad experience with other politicians. Kasi nadadamay ang utaw. Kaya ako, isinasantabi ko na yung pride. Ang importante, makaraos kayo. Yung mga politiko na iba't iba ang kulay, puro mema lang yung mga yun. Hindi naman kasi nila naintindihan yung katatayuan ng tao. Pag nag-away-away ang mga politiko, sinong kawawa? Di ba naalala nyo nung nasa Don Bosco tayo? Ano sinabi ko noon nung kampanya? Masyadong nagagamit sa mga politiko. Pagtapos ng halalan, sila bati-bati na. Tama ba? Kaya ako ayoko talaga. I will always compete politically. But there is time for that. Once the people decided already, we together should work hand in hand. O tingnan po ninyo, ako po ay hindi kasapi ng administrasyon. Pero anong ginawa ko po? Dahil wala tayong pera, sanay naman tayo mga taga-tondo na walang pera. Pero ang dami natin pangarap. Sabi nga ni Presidente, ang dami mo namang iniisip sa Maynila. Sabi ko, Mr. President, nung pandemya nga tinodas namin to. In 2 years, lahat. And even him, when he saw what happened in 3 years nung pandemya, hindi ko pa binilang din yung chicha. Tama ba? Walang nagutom sa Maynila nung pandemya. Sabi, I have all these aspirations for the people of Manila. Anong ginawa natin? Dahil wala tayong tsape, ginamit ko na abilidad ko. Binibenta ko yung idea sa kanila. Baka bilhin pag binili, sino ba may pera? National government. Pag ginawa nila, kanila na kredito, legacy nila. Good, I'm happy for them. Will I be happy kung makikinabang ang mga taga Maynila? Oo naman. Ganon ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Lagi tayo mga chairman nyo, pinatawad ko yung mga yan. Kilala ko naman Pero pinuli sila, kahit kayo magtanong sa kanila, wala silang narinig sa akin. Why? We have to move on. Always way forward. Just remember what happened in the past. But we cannot keep on looking back. Pag lagi tayong nakalingon sa likod, madadapa tayo. Abay, bakit? Hindi natin nakikita yung ating tinatahak. Tama, mali? Masakit magkapakukang Una, gasgas lang yan pag napabayaan yan. Pag wala kang pambili ng penicillin ng dekada 80, magiging bakukang yan. Alam mo yung hinakamot-kamot mo ganyan ang kate? Ibig sabihin, the way things should be done, we politicians, we should not involve our personal feelings towards one another. Kasi one thing is common. Hinalal tayo ng taong bayan. At ang utang na loob natin ay sa taong bayan. Kaya mga nanay tatay ko, meron pa ako extra good news sa inyo. Ano yan? Nadali nyo na yung insure. Tama ba? Pagka ang doktor ninyo, niresetahan kayo ng insure, edi ang mahal. Kaso, kamag-anak nyo, may sakit. Itong health center na to, may insure to. Pero hindi katulad ng pagbigay namin sa katulad ng regular. Pero kung may mga sakit at mga ngailangan, patungkol sa ganitong, anong tawag ng PhilHealth? Nutritional supplement. Nakakailanganin ng may sakit, available dito yun. Pero, while supply lasts. Kaya una-una lang,
O sino gusto ng issue? Gusto nyo talaga mauna? I love you. Tapos sa inyong mga apo, ha? Sa mga apo nyo, meron kami ibabalita sa inyo. Humingi lang kami ng clearance para sa mga 3 years old, 4 years old. Pero nandiyan na yung pera. Nakatabi na. Nakasubi na. Pag nabigyan kami ng clearance ng DOH, sasaya ang mga 3, 4 years old din yung mga apo. Partida yan, ha? Wala pa tayong pera yan. Magsisilop ako. Magsisilop ako. But again, yung ating mga I love you! Sa ating naman, mga medical frontliners, sumaya ba kayo nung nakaraan? Yung medical and non-medical, sumaya ba kayo? Gusto nyo sumaya ulit? Spoiled sa akin yung mga yan. We're gonna give what is due to them. Not a single cent will be diverted somewhere else. What is due to them will be given to them. They deserve it. Matagal na dapat kakain sa kanila. Pero hindi. In fact, kunwari wala sila rito, lalaki pa yung makukuha nila sa December. Ay, nandiyan pala kayo. Oh, huwag ka mag-alala, steady ka lang. Nadali mo na yung 1.5, baka tumama ka ulit ng 1.5. Huwag ko na may bibingo, ha. Hindi, raraos ko yan. Kaya kanina, pinirmahan ko na yung sa UDM. Hinahanap ko na lang, 20 million. Kasi sunod-sunod na yan, eh. PWD. Ang natitira ko na lang, ng utang ng mga nakaraan. Marami pang utang yung nakaraan, eh. Pero, yung hindi ko pa na lang nalilingon, UDM, PWD, at saka solo parent. Yan ang mga sinusunod ko na. Kasi yung LESPO, senior citizen, saka yung sa BHW, medical and non-medical, teacher, nakatikim na rin. Although, 6 na buwan yun, naka-1 buwan lang sila sa akin. Ano lang. Pasensya na kayo, boka-boka pa lang yung saranggola ko ngayon. Eh. Magiging guryon din yan. Pagdating na lang. So, mga nanay, tatay ko, ingatan ninyo ito, ha. Panatali, I love you. Ingatan nyo, sa inyo ito. Pag malasakitan ninyo, panataliin yung malinis. Huwag niyong hayaan. Mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, EXO, tanod. O, handa na ba kayo? Nagkagayak na ba kayo para sa Big One? O, mga SK, Nay, Tay, tulungan niyo ako magdasal, ha? Sana wag mangyari yung inaasahan natin. Pero, pumanatag kayo. Let me take this last na. I think this is an opportunity for you to know. Malaan nyo yung kaagad. Handa po tayo. Nakagayak na po tayo bilang pamahalang lungsod ng Maynila. We are prepared. We prepared already some activities, gamit, and so on and so forth. Kung mangyari yung Big One. Tanong lang naman dyan, are we prepared enough? Yun, hindi ko kaya i-garanti. Hindi ko magagaranti. Sapat na ba yung ating paghahanda, kakayanan? Hindi ko po kaya garantiya. Bakit? Hindi ko po masusukat yung laki at resulta o masamang resulta ng malaking posibleng paglindol sa Metro Manila. Handa tayo, kaya nga ipanalangin natin na kung na sanang matuloy. Pero napalibutan na tayo. Visayas, Luzon, Mindanao, napalibutan na tayo. West Valley Fault na lang ang hindi pa gumagalaw. So kaya kailangan natin manalangin talaga sa totoo lamang. Pero
lagi naman may awa ang Diyos. Yung lagi may awa. Nakita niyo naman si Blue Eyes. Nandiyan dyan lang. O sa basketball lang. Yung ating pong Nazareno. Eh, tayo, ano man ang reliyon ninyo, basta importante, ang paniwala nyo, may makapangyarihan sa taas. Huwag din nasa ilalim ng lupa, ha? Hindi makapangyarihan yun. Uulihin ko yun. Pero manalangin tayo na sana yun. Nakagayak kami, pero kailangan lang talaga magtulong-tulong. So, then again, mga barangay officials, no? Good luck sa inyo. Maglinis tayo tuwing Sabado. Sabado. Linisin natin. O, 2 joints. Maglinis tayo. Ipagmalasakit natin ang ating kapaligiran. Again, palakpakan natin Congressman Ernest Dionisio, Kusial Lim, Kusial Nieva, Kusial Dumagoso, sagwa pa rin ba eh? Kusial Dumagoso, parang ako eh. Kusial Pardo, Kusial Ibay, at ang Sharon Cuneta ng Tondo. Sa katawan. Kusial Doktora Irma Alfonso. Nay, ito naman. Bilang appreciation, mga taga-Tondo, ipakita natin kung gaano tayo mag-appreciate ng mabuting gawain sa atin. O, sabay-sabay nga, mga mamamayan, pasalamatan natin ang ating mga doktor, nurses, PHW, barangay nutritionist, lahat ng bahagi ng ating serbisyong pangkalusugan. Na narito sa ating harapan, pwede ba natin sabihin? Ma'am! Ma'am! Ayun na. Sa letrang B! Ay, huwag, malakas. Ma'am! Ma'am! Sir! Sir! Thank you. Thank you! I love you. I love you! Minsan kasi, nakakaligtaan natin, dala ng nakasanayan na nating nakukuha natin ng libre, nawawala na yung pagbibigay natin ng pagkapahalaga. Wala namang masama dahil yun ay obligasyon namin bilang lingkod bayan. Pero a simple thank you will put a smile in our nurses and doctors and other medical practitioners in our medical facility. Tama ba? I love you. May nawala pa sa atin. Pero napangiti tayo. Yan naman, pakiusap ko lagi sa ating mga naglilingkod sa pagkalusugan, always put a smile on your face. Alam mo, kahit yung may sakit, pag nakita yung doktor gwapo, plus ngumingiti-ngiti pa, gumagaling na kagad yung nanay ko, kinikilig na yun. Mabait pala yung doktor doon sa magsaysay. And people will talk and people will appreciate. So muli sa inyo lahat, mga batang Tondo, ayawan, manatag kayo. Hindi perpekto ang inyong gobyerno ng lungsod ng Maynila. Pero I guarantee you, pipilitin kong magbuti at maging efficient. Iraraos ko kayo kahit na hirap tayo. Makakatawid tayo. May awa ang Diyos. Ha? Muli, congratulations. Masaya ako para sa inyo, mga taga-baryo. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you.